Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, scammer ng mga typhoon donation, binalaan ng pamahalaan. Pinsala sa agrikultura, bunsod ng bagyo at habagat, umabot ng higit 96 million pesos ayon sa DA. Otoridad, handa na ang seguridad sa nalalapit na SONA. PBBM, kinumpirma ang pagbaba ng taripa ng bansa sa 19% kasunod ng naging pagpupulong sa White House. Department of Disaster Resilience at Long-Term Solution sa baha, isinusulong ng ilang senador. Pacquiao at Barrios, bukas na maka-rematch ang isa't isa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, tinatayang libu-libong katao ang apektado sa naging pananalasa ng magkakasunod na bagyo at habagat sa bansa. Kaugnay nito, nagbabala ang Department of Health o DOH sa posibleng pagkalat ng acute respiratory at iba pang mga nakakahawang sakit sa mga evacuation center. Bunso dito ng overcrowding kaya't paalala ng DOH, panatilihin ang kalinisan at laging maghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Karagdagang balita, personal na nilibot ni Health Secretary Ted Herbosa ang ilang evacuation centers sa Metro Manila. Binisita ng kalihim ang kalagayan ng mga residente upang masuri ang kanilang mga pangangailangang pangkalusugan, kabilang ang gamot, nutrisyon at mental health condition. Bukod dito ay ang pagtitiyak ni Herbosa na tuloy ang serbisyo ng mga ospital sa kabila ng masamang panahon. Samantala, dagdag paalala ng DOH sa mga lumulusong sa baha na huwag gumamit ng doxycycline o antibiotic laban sa leptospirosis kung walang reseta mula sa doktor. Bunsod din ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa bansa, walang humpayang pagresponde ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Para sa buong impormasyon, tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Nagpakalat ng grupo ang Philippine Coast Guard o PCG sa iba't ibang bahagi ng Luzon, bunsod ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Kamakailan matapos bumuhos ang ulan sa Kalakhang, Maynila, nagsagawa naman ng libreng sakay sa mga kalsadang apektado nito. Sumunod naman na matinding pananalasa, iba't ibang rescue teams ang nagtungo sa bahagi ng Occidental Mindoro. Sa bahagi ng Kalapan, 40 residente ang inilikas sa barangay Kanubing. Habang sinaklolohan rin ang mga residenteng natrap sa Sitio Lagundian, bunsod ng apot bewang na baha. Bukod pa rito, nasalba rin ang 26 na individual mula sa 6 na pamilyang na-stranded sa Mamburao. At mayroong 25 residente mula sa Bulalakaw ang nailikas kung saan mayroong senior citizen at PWD na bahagi nito. Ayon naman sa PCG, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang sektor ng pamahalaan upang masigurado ang kaligtasan ng mga residente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon naman sa Department of Agriculture, tinatayang 96 million pesos ang pagkalugi sa sektor ng agrikultura ng mga pananim sa palay, mais at high-value crops dahil sa pinsalang dala ng bagyong Krising sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at maging Western Visayas. Dahil dito mahigit 6 na raang mga magsasaka at 6 na ektarya ng lupa ng sakahan ang apektado. Ayon sa DA, maaaring makahiram ang mga kwalipikadong magsasaka ng hanggang 25,000 piso sa pamamagitan ng Sure Loan Program ng walang patong na interes at walang babayaran sa loob ng 3 taon. Sa ngayon,
nagbigay ang DA ng 133 milyong piso para sa agriculture inputs tulad ng mga mais, gulay at palay habang nakasalalay ang Quick Response Fund. Nagbabala si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado laban sa mga scammer na nagsosolicit ng pera para sa biktima ng bagyo. Ito ay matapos may ulat ng private contractor sa Zamboanga na nagpapakalat ng mensahe upang makakalap ng donasyon gamit ang iba't ibang numero ng ahensya. Anya, kasalukuyan ng iniimbestigahan ang pangyayari at itinungo na ang kaso sa National Bureau of Investigation para maimbestigahan ang nasabing scam. Sa ibang balita, good news naman po sa international travelers dahil nasa eGov.ph app na ang travel tax payment. Nangangahulugang sa pamamagitan lamang ng mobile devices, maaari nang mabayaran ang travel tax sa eGov.ph Super App at e-travel system. Formal itong inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority nitong Huwebes. Layo ng inisyatibo na mas mapadali ang proseso ng mga manlalakbay palabas ng bansa. Sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakahanda na ang iba't ibang sektor ng otoridad para mapanatili ang seguridad sa bansa. Mula sa 2,700 na pulis sa gitnang Luzon ang ipapakalat sa loob at labas ng Kalakhang, Maynila, habang mayroong kabuwang 12,000 kapulisan ang ide-deploy sa July 28. Samantala, kinumpirma naman ng Kongreso na handa na rin ang iba't ibang ahensya na dadalo sa SONA. Kaakibat nito, mayroon ding 160 medical personnel na may 17 ambulansya at 115 ospital na nakahanda sakaling may mga aksidente o sakuna. Susunod sa News Force. State visit ni PBBM sa US, hatid ang seguridad, ekonomiya at oportunidad sa bansa. Speaker Romualdez nanawagan ng mas simpleng kasuotan sa SONA bilang pakikiisa sa mga nasalanta. DFA, bumuwelta sa travel alert na inisyu mula sa China. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.